Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero, antingera ko dyan. Sa video po na ito, isi-share ko sa inyo ang mahiwagang salita or tatlong banal na salita. Ito ay mitam, milam, at mikam. So, bago pa man po ang lahat, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po. Pero kung kagaya ko kayo na mahilig sa mga ganitong asapyan, tara na po. Makikita po ninyo na meron ako dito na nakalagay. Ito ay gamit sa bibigkas ko ng tatlong salitang ito. Ito ay ginagamit ko sa ritual. Gusto ko pong ibahagi sa inyo para magkaroon naman kayo ng informasyon pagdating sa tatlong salitang ito. Unang-una po, ang salitang mitam or ang orasyon na mitam, karaniwang ginagamit sa orasyon bilang panimulang salita o tagapagbukas ng kapangyarihan. So kung mag-oorasyon po, ito ay karamihan na ginagamit sa una, binibigkas na una. Wala itong literal na kahulugan sa modernong wika, ngunit pinaniniwalaang nagmula sa sinaunang wika ng mga espiritista. Maaring ginagamit para tumawag ng liwanag o proteksyon. So yun po ang unang salita na mitam. Pagbubukas ng orasyon. Ang milam naman po, isa ring salita sa orasyon na maaaring kumakatawan sa pag-utos o pagbigay bisa sa isang dasal. Karaniwang ginagamit sa mga panalangin na may kinalaman sa pagpapagaling o proteksyon. Tulad ng iba pang mga sagradong salita, hindi isinasalin at iniiwang buo sa pagbigkas para hindi raw mawala ng espiritual na bisa. So, ayan po yung milam na salita. Ang pangatlo naman po, ito ay yung mikam. Ang mikam naman ay ginagamit bilang bahagi ng siguristikong orasyon, pangontra sa masama. Kaya po kung tayo ay nagbibigas ng tatlong salitang ito ay kombinasyon para sa pagbubukas hanggang ito ay sa pagkontra. So, ang mikam po ay maaaring may kahulugan na paglilinis, pagtataboy o pagtawag sa espiritual na gabay. Isa rin itong salita na hinihigpitan ang paggamit at pinaniniwalaang dapat lamang gamitin ng may karapatang kaalaman o pahintulot mula sa maestro, antingero at albularyo. So ito po ay gusto ko lamang na i-share sa inyo ang informasyon na ito kasi itong tatlong salitang ito ay hindi basta-basta ginagamit. Hindi ito basta-basta binibigkas. Itong video na ito, informasyon lamang po. Ang mahalagang paalala na gusto kong i-share sa inyo, ang mga salitang ito ay kadalasang bahagi ng Latinized o sinaunang espiritual na wika na ginagamit sa orasyon ng mga albularyo, antingero o sa mga lihim na aklat tulad ng libro ng orasyon, Libro de San Cipriano or Kabala. Kadalasan, hindi sila isinasalin. At pinaniniwalaang ang kapangyarihan ng orasyon ay nasa tamang bigkas at intensyon, hindi na sila sa literal na kahulugan. Kaya po karamihan sa mga nagbibigkas ng orasyon nasa isip lamang kasi iniiwasan po yung sa pagbigkas, yung pag-pronounce. Kung hindi tama yung pag-pronounce,
iba rin po ang kahulugan noon o posible na hindi magana. Ngayon po, ito na tayo sa bahagi na ito, paano gamitin ang salita na ito sa ritual. Ang paggamit ng mga salitang gaya ng mitam, milam, mikam sa ritual ay karaniwang bahagi ng orasyon o lihim na pananalangin na pinaniniwala ang may spiritual o supernatural na bisa or supernatural na bisa po. Dahil bahagi ito ng mga tradisyonal na esoterikong dasal gaya ng Latin, base sa orasyon o anting-anting. Hindi sila basta ginagamit gaya ng karaniwang salita, kailangang may tamang proseso, layunin at disposisyon ang pagsasagawa. So, ito po, ready na po ba kayo kung papaano ito? Narito ang pangkalahatang gabay sa paggamit ng mga salitang ito sa ritual. Again po, paalala bago gamitin, ang mga orasyon ay may spiritual na bigat. Hindi ito laruan o pampapalipas oras. Kadalasan may tinatawag na paglilinis ng katawan bago isagawa. Halimbawa, magpanata ka or mag-ayuno. Dapat may gabing tagapagturo o maestro sa pagsisimula, lalo na kung ang orasyon ay para sa mahirap na layunin, proteksyon, kabal, panggagamot kontra kulam at iba pa. So halimbawa po ng paraan ng paggamit sa ritual. Simpleng ritual lamang itong isi-share ko sa inyo. Halimbawa, proteksyon. Layunin po natin spiritual na proteksyon laban sa masamang enerhiya. Kakailanganin natin ang kagamitan, puti o pulang kandila, banal na tubig o langis, katahimikan, maaaring gabi o madaling araw. Pamamaraan po: maglinis ng sarili, maligo o taimtim na panalangin. Sindihan ang kandila at humarap sa silangan. Ilagay ang kamay sa dibdib, isara ang mga mata. Isambit ang orasyon ng taimtim. Mitam, milam, mikam. Bendita Luz. Ang kahulugan po nito sa Tagalog ay iligtas ako sa panganib at gabayan ng liwanag ng langit. Amen. Ulitin po ito ng 3 beses habang iniisip ang layunin, halimbawa proteksyon, kapayapaan o paggaling. Ihipan ang kandila kung tapos na o hayaan itong maubos kung maubos ng buong gabi ang orasyon. Ano po? Siguraduhin lamang po na yung kandila ay may iwasan ninyo na wag ninyong iwanan na hindi safe. Kasi syempre baka masunog, baka damage tayo. Ang tono ng boses ay dapat taimtim, hindi galit o takot. Ang mga salitang gaya ng mitam, milam, mikam ay ginagamit hindi para intindihin kundi upang buhayin ang bisa ng orasyon sa pamamagitan ng tamang bigkas at intensyon. Iba-iba ang gamit ng mga ito, depende sa buong proteksyon na kinabibilangan nila. So yan po ang kahulugan ng salitang milam and mikam, milam. Ayan po. So ito po ay nakatakip. Ano po siya? So papakita ko po sa inyo. So ito po, ayan. Makikita ninyo na naka-ukit siya dyan. Ayun.
So, nakaukit po siya. Tapos, ito po yung takip. So, nilalagay ko po dyan, kung ako nagagawa ng aking ritual, nilalagay ko dyan yung mga dasal. Tapos, kung ano ang hinihiling ko. So, sa pagbuhay, sa protection, sa kung ano man na gusto ko. So, dito po yung kahilingan. Tapos, ito po ang ano niya, takip niya. At ito rin yung ginagamit ko pang kasabay na orasyon dito. Ito po ay sinishare ko lamang sa inyo para magkaroon ng informasyon. So, ito po yung mga ginagamit ko. Tapos, ito po yung bantay ko dito. Ayan, kikita ninyo yung mukha niya. So, sana po nakabigay ng kaunting informasyon ito at ingat po sa paggagamit ng salitang ito. Good night po.